Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ng ating mga pambato, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil bumida ang ating mga matitibay na pambato sa bansang Thailand, kung saan 4 na Pinoy boxers ang dumayo sa nasabing bansa at lahat ito nagtagumpay sa kani-kanilang mga laban. Ang bagitong undefeated prospect na si AJ Pasiones ay matagumpay na nadepensahan ang kanyang WBA Asia Junior Flyweight belt kontra sa pambato ng China na si Xiang Li. Tinalo niya po ito via lopsided unanimous decision. Kaya naman umabati na ngayon ang kanyang napakalinis na record sa 10 wins with 5 knockouts at walang talo. Habang si Raymart Soledad naman ay tinapos agad ang kanyang laban matapos niyang talunin via first round knockout ang Thai fighter na si Nahatok Pahan. Dahil dito ay may record na si Soledad ngayon na 4 wins with 2 knockouts at walang talo. Bukod dyan ay hindi din po nagpahuli ang isa pa nating kababayan na si Raymond Darobo Capianong dahil nagpakitang gilas din ito sa pamamagitan ng pagtalo sa Thai fighter na si Kampi Payom via second round knockout, dahilan kung bakit nasungkit niya ang bakanteng Asian Boxing Federation Junior Welterweight belt. Habang si Elmar Zamora naman ay tinalo rin via second round knockout ang isa pang pambato ng Thailand na si Witsi Saksayawaew. Kaya naman umabante na din ang kanyang napakalinis na record ngayon ni Zamora sa 9 wins with 7 knockouts at walang talo. Dahil sa mga panalong ito ng ating mga pambato, kaya isang magandang balita po ito para sa Philippine boxing bago magtapos ang taong 2024. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung atin nga pong matatandaan, ay lalaban sana ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue nitong December 24 kontra sa undefeated mandatory challenger Sam Goodman. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagtamo ng seryosong injury si Goodman 10 araw bago ang kanilang sagupaan, dahilan kung bakit napospond ang kanilang laban. Sa pagkakataon na ito ay sinabi ng kampo ni Inoue na hindi daw sila mag-a-adjust kay Goodman dahil gusto pa din daw ni Inoue lumaban sa mismong araw ng December 24. At nang malaman nga po ito ng mga boksingero ng Super Bantamweight Division, ay sinabi po mismo ng Treasure Boxing promoter Masayuki Ito na napakadami umanong tumawag sa manager ni Inoue upang magpresenta na sila na lang daw ang lalaban kay Inoue. Nag-agawan daw talaga ang lahat ng mga boksingero galing sa iba't ibang panig ng mundo upang magkaroon lang ng pagkakataon na makasagupa ang binansagang halimaw ng Japan. Subalit nang makatanggap nga daw ng napakadaming tawag at hamon ni Inoue galing sa iba't ibang boksingero, ay nagbago daw ang isip nito kung saan tinanggihan umano nito ang hamon ng lahat. At bagkus nagdesisyon na lamang daw ito na mag-antay kay Goodman na makapag-recover upang ituloy ang laban nila. At dahil dyan umano ay nagkasundo na lamang ang kampo ni Inoue at Goodman na iusog ang kanilang sagupaan at ganapin na lamang ito sa January 24. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.